Yes, again, alright mga minamahal. Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, ay naku, Diyos mio, Santa Barbara Bendita. Oo, meron na naman siyang inulit na naman na script. Oo, taong 2025 pa to, abay inulit na naman. Na meron daw pong utang. Oo. Ito nga pong asawa ni Jinky Luistro. Dito nga po kay Sara Duterte at sa kanyang asawa na si Man Scarpio. 8 million daw. Kumbaga sa madaling sabi, ay, ang kapal mong bumanat, may utang ka pa nga, hindi ka pa nga sa akin nakakabayad. O bago ang lahat, ipanood ko muna sa inyo mga minamahal itong video para makita ninyo. Ay, itong si Sara talaga, oo. Nako. Kasama po yung asawa ng Salin. So, nagtatrabaho pa naman yung asawa ni VP. Oo naman. Oo, nagtatrabaho yung asawa ko. Yun yung isang member ng Committee of Justice. May utang yan na 8 million sa asawa ko. Kaya nga hindi pa nadagdag yun. So, kulang yun, yung pinakita nila. Kasi hindi mo man pwede ilagay pa yun kasi hindi pa siya kita. Kasi utang pa lang siya sa iyo. So, Pero matindi, no? May utang na, nag-aakusa pa. diba? Kapal na mukha, diba? Kaya nga kami mag-asawa pag tinitingnan namin siya ng mga mga interview niya, sinasabi ko talaga sa asawa ko. Sabi ko, ito ang kapal na mukha, may utang na 8 million, may gana pang bumanat. Ang Council of Wait lang, lilinawin lang natin Hindi, kung sakali mang totoo, pero alam naman natin na hindi dahil meron dyan paliwanag itong si Jinky Luistro. Kung sakali mang totoo na merong utang na 8 million, itong asawa ni Jinky Luistro dyan sa asawa ni Sara Duterte na si Man Scarpio, ang punto dito, kailangan mo pa din sagutin ng accountability. Ano yun? De porket may utang, kailangan tanawin na yun ng utang na loob. Ang utang na pera, pwedeng bayaran yung 8 million. Pero yung utang mong accountability at transparency sa mamamayang Pilipino, hindi pwede yun. So, hindi porket binabanatan ka dahil sa transparency, sa accountability, or sa SALN mo, it doesn't mean na magkaaway na kayo. Diba? Baka pwedeng ang minimin lang ni Jinky Luistro, eto, may pananagutan ka. Ito yung request ng taong bayan. Diba? Nagigets ninyo mga minamahal. Ano yun? Porket may utang ka. Kahit mali yung ginagawa mo, hahayaan lang? Ganun ba yon? Ngayon, mayroon ditong paliwanag itong si Jinky Luistro. Pakinggan natin mga minamahal. O ng aking asawa sa mga fabricated cases of rape na kanyang pinagkaanan ay si Attorney Nilo Divina ng Divina Law Office and my two good friends, Attorney Johnny Magboo and Attorney Bong Panganiban. Pangatlo, kung ako man po'y may pagkakautang, ako po'y nakikisuyo, sana po ako'y mapadalhan ng pleading or entry of appearance o kahit na po anong papel upang akin pong maunawaan ang naging partisipasyon ng inyong law office sa fabricated cases of rape na naging kaso ng aking asawa. Pasensya na po, pero hindi ko po ito maunawaan, pero rest assured po na kung may makikita akong papel na nagpapatotoo na naging bahagi po ang inyong law firm or law office sa mga kasong nabanggit, magsisikapan ko po na bayaran ang sinasabi niyong utang. Hindi ko lang po maintindihan, siyam na milyon daw po yun. Kung wala namang entry of appearance, wala ding pleading, para pong ang hirap maintindihan kung saan nanggaling ang siyam na milyon na pagkakautang. Alright, mga minamahal. So, okay, paliwanag natin. Merong akusasyon. Itong si Sara Duterte. Inaakusahan ni Sara Duterte na itong si Jinky Luistro at ang kanyang asawa ay merong utang na 8 milyon patungkol nga po sa legal fees. Dito nga po sa asawa ni Sara, which is itong si Man Scarpio.
So, according sa accusation ni Sara Duterte, bayad daw ito ng pagtulong ni Carpio sa kaso ng asawa ni Luistro. Ang tanong kasi dito, mga minamahal, diba? Nakakapagbigay ng duda. Kasi kung totoong mayroong utang na 8 million, ba't hindi sila nagsampa ng kaso para maningil? Nagigets ninyo, mga minamahal? And bakit kukunin ang serbisyo ni Mans Carpio na nandoon sa Davao, 'di ba? Gayong madami namang mga matitindi at batikang abogado dito nga po sa NCR. 'Di ba? Ang kaso Batangas, kukuha ka ng abogado sa Davao. At bakit walang ipinakitang ebidensya o resibo tungkol sa sinasabing utang? So, nagigets niyo yung punto dito, it is actually a political motivated post. Oo, political motivated accusation against Congressman Luistro. Kasi si Congressman Luistro, mga minamahal, ay isa po yung House prosecutor sa impeachment case laban kay Sara Duterte. And one of the reason na tinitingnan, 'di ba, na anggulo, siguro sinisiraan na lamang siya sa ganyang klaseng pamamaraan dahil si Jinky Luistro ay isa po sa nag-iimbestiga sa isyu kaugnay dito nga po sa Duterte administration. Ngayon, ano ba yung pinaka-conclusion dito? Hindi dapat natin sinasabi na or maniniwala tayo sa sinasabi ni Sara Duterte. The fact na yung kanyang accusation is wala namang ebidensya. 'Di ba? Paninira lang, mga minamahal, sa kalaban sa politika. Kahit nga din ako magdududa 8 million na utang ng asawa niyang abogado. Oo, mga minamahal. Tapos doon sa Davao pa. Paano yun? Wala nga silang proof of transact. Ano yung sinasabi ni Jinky Luistro, yung mga papeles. Dapat meron kayong pinapakita. Kaso sa ating nakikita, mukhang wala namang pinapakita. So ano yung ending nito? Fabricated. Gawa-gawa. Nanggigigil ka na ba kay Jinky Luistro? Or natatakot ka sa darating na impeachment laban sa'yo? Diba? Ano yan? Tagal na yan Himigit, kumulang, di umano'y 10 taon na yan daw, mga minamahal. Diba? 10 taon? Tapos wala man lang kaso? Ano yun? Mga minamahal, legal fees? Diyos mio naman, oo, Santa Barbara Bendita, parang kami yung pinagloloko ninyo. Ano akala ni Sara Duterte? Yung mga tao mauuto pa? Mga tao pinanganak kahapon? Ano yun? Parang 18 Marines lang. Magkakaiba sila ng diniliver, pero iisa lang yung kanilang script. Iisa lang yung kanilang affidavit. Joint affidavit. Pakatindi. Okay. Kayo mga minamahalan na masasabi nyo dito. Anyway, it's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.